Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gawain ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay hinggil sa issue ng PBBM to government agencies, LGU support fight versus criminality. Nagtakda ng Memorandum Circular 46 ang ating Pangulo Marcos na naglalayo na suportahan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan at maging lokal na pamahalaan na suportahan ang National Crime Prevention Program of 2024 ng ating pamahalaan. So ito yung tinanong topic ngayon na ang ating Pangulo Marcos ay ang kanyang direktiba sa government agencies, LGUs, na suportahan yung paglaban-laban sa krimen, National Prevention o National Crime Prevention 2024 under ng Memorandum Circular 46. So yun nais niya na yung lahat ng ahensya ng pamahalaan maging LGUs suportahan yung National Crime Prevention o yung anti-criminality program ng ating pamahalaan. So ayon sa ating National Crime Prevention Program mula DILG ay ang estratehiya nito ay may pagprotekta ng ating kapaligiran at mga kabataan, etc. etc. So yun sinasabing cross-cutting strategies. So gayon ay protektahan ang karapatang ng tao at pagpapagawa ng krimen sa ating mga komunidad. So yung estratehiya na naisunod sa National Crime Prevention na yung cross-cutting, para halimbawa kasama rito yung pagprotekta ng kabataan, mga kapaligiran, so kasama yung pagpapairal ng batas hinggil doon sa kapaligiran. So yung protect ng ating environment, halimbawa yung kalinisan, yung mga littering, iba't ibang mga yung bawal yung mga pagsasagawa ng mga iba't ibang bagay na nakasisira ng kalikasan. So ang The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang ng tao. At sa isyong ito, ng hakbangin ng Administrasyong Marcos ay ating sinusuportahan ang Memorandum Circular 46 na suportahan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan at DILG, ang National Crime Prevention Program ng DILG. So hinihingayat natin ang lipunan Pilipino na makisasuportahan din ito sa hakbangin na ito ng ating Pangulo at ang ating lahat ng ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan na makiisa dito. So yun, tayo ay nakikisa dito sa hakbangin na ito ng ating pamahalaan, kakibat ang DILG na yun, suportahan ng lahat ng ng ahensya ng pamahalaan, including LGU, yung National Crime Prevention o anti-criminality ng ating gobyerno. So sa gayon, malaking bagay ito upang masugpo ang kriminalidad at pagprotekta ng ating kapaligiran also and other included na sa estratehiya ng cross-cutting. So we hope ang ating PNP ay patuloy nitong pag-ibayuhin ng Police Patrol Plan 2030 at ang hakbangin na ito ng DLG o Administrasyong Marcos. Again, sa pagpapairal ng peace and order o policing ay pag-ibayuhin ang accountability and transparency at human rights abidance at patuloy na pagkikinis ng PNP, reformation and processes upang maging epektibo at maging matagumpay ang ating peace and order o kayan sa bansa at kriminalidad ay mawala o makontrol. So yun. So yan yung nais din ng ating Pangulo na pag-ibayuhin yung Patrol Plan 2030 at nais din niya na mag-ibayo yung human rights. So sa ating The Critics Promotions tayo ay yan na ating question, ating konsultasyon sa ating pamahalaan ay suportahan yung
human rights yan. Papairal yan sa ating prison order para maging epektibo. So ang kriminalidad sa bansa ay hindi magiging matagumpay kung ang pamamalakad ay hakbang ng abuso hakbangin at di nasunod sa human rights at batas laban sa krimen. So hindi magiging matagumpay yung ating policing o anti-criminality program kundi irerespeto yung karapatang ng tao. At siyempre, ang pagpapairal ng batas mismo. So kung dadaanin sa pang-aabuso yan at kriminalidad din, gulo lang ang bibigay ng ating nasa pamalaan na lumalagpas doon sa kanilang authority na umaabuso at magawa ng krimen in after criminal. So pagpapairal ng prison order. So hindi dapat ganun. So dapat sundin mismo yung malakas ng batas, lalong-lalo na human rights, para hindi, kung lalabagin kasi yung human rights, malabag ka rin sa batas, lalong-lalo na you are violating the law itself. Kasi kung halimbawa tatapatan mo ng krimen din yung krimen na ginawa, halimbawa yung isa gumawa ng mabigat na krimen, isasalvage mo, hindi maganda yon, violation of the rights pag malabag sa batas. So at iba't ibang mga bagay, halimbawa gumawa ng mabigat na krimen o nag-iimbestiga pa lang, tinorture mo na, di ba, para mapaamin mo, mali yun. So dapat para ma-resolve mo yung krimen, you need halimbawa act of crime, kasi uli mo na maayos, sundin mo yung proseso, kukulong mo, ilalagay mo sa bladder kasi kung yung proseso na yun hanggang sa ito ay mapakasuhan o ilalagay i-inquest mo, mga ganun. Kung ito i-imbestiga mo, hindi ka mag-imbestiga, hindi basta dadamot ka ng tao, siguraduhin mo kung ano yung i-imbestiga mo, siguraduhin mo yung krimen. Baka may imbestiga, hindi lang wala namang krimen, di ba? Mas may dinampot ka ng tao. So pagka ganun kasi dapat kinakailangan accountable, accurate under ng act of crimes or i-imbestigahan mo para, kasi kung hindi ka accurate at accountable, may problema, malabag yung karapatan mo tao, lalabag ka rin dun sa batas. Kaya dapat accurate ka, makakaabala ka or makapiperisyo ka ng pamumuhay. So yan ang hindi maganda kapag yung ating nasa gobyerno umabuso. So to support national crime prevention or anti-criminality, so support human rights and accountability, transparency. So maging effective yan. So maging magaling sa ganun. Huwag maging magaling sa pang-abuso kasi pagka ganun, piniperwisyo mo tao, di ba? Sa ganung bagay. So kahit pa, kaya kailangan nga sa pulis natin, train sila for more patience. Yung mahaba ang pasensya dapat ng pulis. Kasi kung ng pulis may iksi ang pasensya, baka ma-abuse ng authority nila. Sa ato pre, manghuhuli ka eh. Kung may iksi ang pasensya mo, baka magawa mo dun sa kriminal. Or else nag-iimbestiga ka pa lamang kung ano lang ginagawa mo. Kung halimbawa, lalo na heinous crime yung iniimbestigahan mo, di ba? Halimbawa, iniimbestigahan mo, napatanayan mo heinous crime, so hanap mo yung suspect. Sa paghanap mo sa suspect, kung sino-sino pag-iimbestigahan mo. Kung hindi mababa ang pasensya mo dahil nga sa heinous crime, kung ano-ano ang iimbintuhin mo at kung ano gagawin mo. So dapat haba patience kung ano yung nangyayari para ma-imbestigahan mo na maayos. Kaya kung hindi ka ganun, maaaring gumawa ka ng lagpas sa authority mo, so lalabag ka sa batas, abusuhin mo yung karapatan, abusuhin mo yung batas sa tao. So hindi mabuti yun. So we cannot defeat crimes by crimes also or by abusive way. As stated, it needs basically accountable and transparent and abiding human rights and non-abusive way. So yun na dapat para mag-effective. Sa kaya magiging matagumpay ito, kakibat ang iba't ibang makabagong estratehiya ng naayon sa ating makabagong panahon, kagaya ng digitalizations, modernizations, at nasabing cross-cutting strategy, etc. etc. So yun yung iba't ibang mga estratehiya na sa makabagong panahon, modernization, digitalization, para ma-resolve mo agad yung krimen. But basically, susunod ka doon sa isang kinakalam yung magandang police procedure, yung human rights based policing, dapat nasusunod yun. Maging magaling doon. At siyempre yung batas, hindi ka abuse. Kasi kapag gano'n, problema malaki yun. Kasi kapag mayroon ka na abuso, hahabulin ka ng korte, hahabulin ka rin ng kapwa-pulis mo kapag naireklamo ka. Diba? Pero kung hindi ka maireklamo, kawawa, nabiktima mo, diba? So yun ang mahirap doon. At saka hindi rin gusto nun, hindi ka rin makakaligtas sa spiritual dyan kung napaglalangan mo yung batas, kung nakaabuso ka. So hindi ka rin makaliligtas sa Diyos. Kaya dapat ay
maging mabuti o kinakailangan magabayan din ng banal na Panginoon Diyos yung mga pulis aside from doing it as a legal, so maging makadiyos para hindi umaabuso. Kasi kung magagabayan kayo ng Diyos sa habang yung pasensya nyo, at syempre hindi mo maiisip na gawan ng abuse yung kapwa, yung isang tao in resolving crimes. Even though in act of crimes, kahit gumagawa ng krimen, hindi mo abusuhin, pagdating ng munisipyo, gulay na, di ba? Mga ganung tipo. So, higit sa lahat ay makadiyos mula Panginoong Jesucristo na hakbangin. Ang paniniwala ay dapat kaakibat dahil ang pamalan ay gawa ng Diyos para sa ikabubuti ng tao at gagabayan niya tayo ng mabuting pamamahala at bansa kung may pananalig. So yun, kinakailangan makadiyos din yung ating mga nasa pamalan. At ang Diyos din ay puprotekta sa inyo in suppressing crimes. Dahil sa hindi, kung kayo ay abuso, so kayo hindi puprotekta ng Diyos in suppressing crimes. You are your own self at paglabag sa mata siya, ang Diyos mismo susupil sa inyo kung kayo ay aabuso dyan sa inyong pagpuli. Hindi dapat gagawin. So kawawa din yung nagiging biktima nyo. So kaya tayo ay makiisa doon sa makadiyos at sumusunod tayo doon sa transparency and accountability or legal ways ng ating pamalan. Hindi nasa pamalan din dapat sundin yung authority. Huwag na lumagpas pa ron kasi unang-una kayo rin yung magpuproblema ron. Pangalawa, makakabiktima kayo. Maraming ang consequences. So, yung iba, nalalagpasan nila pero dumarating yung panahon, makapalimutan din nila yan. So, higit na protektahan din ng Diyos ang pamalaan sa pamamahala nito mula persa nito kung may paniniwala at nasa mabuti ang bangin ng pamalaan at persa. So, ganyan din ang mamamayan o mga tao kung may paniniwala sa Diyos mula Panginoon sa Kristo ay protektahan ng Diyos ang mga tao mula sa mabuting pamahalaan at paghahari at kapangyarihan niya. Yan. So yung mga tao, syempre kung may paniniwala ka, poprotektahan ka rin ng Diyos mula sa pamahalaan. At yung nasa pamahalaan, poprotektahan kayo in suppressing crimes. Yung mga tao, poprotektahan din for any crimes at kung merong abuso, di ba? So, kaya kailangan may pananampalataya tayo para tayo ay hindi lamang poprotektahan tayo ng Diyos sa pamahalaan and with His iba't iba niyang pagprotekta ng hakbangin o gawa ng Diyos para tayo ay maprotekta. So yun ang dapat natin gawin. So muli, ang kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay magliwanag sa bumundog sa ating buong bansa mula pamahalaan at mamimili Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti, matuwid, patasasisya, sundin yung karapatan pagtao, tugunin. Yung mga mamayan, suportahan, sumunod sa pamahalaan, suportahan yung karapatan ng tao, suportahan yung mabuting pamahala para sa gayon makapumuhay tayo ng mapayapa. Kung mamumuhay tayo ng mapayapa, mamumuhay tayo ng masagana. Mabilis ang ating pag-unlad. So yun. So ngayon ay higit sa lahat sundin yung mabuting balita o salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng higit na magandang pamumuhay at masunod na pamahalaan at ang kaligtasan ng spiritual na lubos. Yan. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at dalangin natin na tayo ay patuloy na gabayan, bayan at protektahan ng ating banal na Panginoon. Ang kaliwanagan ni Banal na Santa Maria patuloy na pagliwanagin sa ating bansa at sa buong mundo. Yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Sana ang Taclitics Promotion ay tapos sa boses na naman ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa mail. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.